Pinapaamin ni Emil si Liam kung nasaan nagtatago ngayon ang kanyang mga kasamahan, pero tikom pa rin ang bibig ni Liam. Kaya sa pagkakataon na ito, pinapahirapan ni Emil ang mga magulang ni Liam upang umamin ito. Kaya no choice si Liam kundi sabihin ang pinagtataguan nila Olsen para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Naaawa naman si Wendy sa kalagayan ni Maddie ngayon na nawala ito sa kanyang mga magulang at alam niya ang nararamdaman ng mga magulang ni Maddie na nasasaktan ito ng gusto nung nawalay sa kanila si Maddie dahil pinagdaanan niya ito noon. Mga ilang sandali dumating si Olsen sa kanilang kinaroonan at ibinalita kaagad ni Olsen ang nangyari sa mga magulang ni Liam at posibleng walang darating na tulong dahil kasabot ng mga kidnapper ang pulis na tinawagan ni Liam. Kaya inaayos na nila kaagad ang signal upang makatawag ulit sila ng tulong. Ngunit nabigo naman sila nito dahil wala silang nakuhang signal. At nagulat na lamang sila dahil biglang dumating ang mga tauhan ni Emil at tinutukan pa sila ng mga baril nito. Sinisira naman ng mga tauhan ni Emil ang kanilang pocket wifi at laptop. Inutusan ni Emil ang kanyang mga tauhan na patayin sina Olsen dahil wala itong silbi sa kanya. Gayunpaman dumating si Major Domingo sa station ng Alicante para sabihan si Jacinto na may nakapagsabi sa kanya tungkol sa insidente sa La Playa Roja. Sinabihan ni Jacinto si Major na hindi yun insidente, mukhang may prank call lang. Nagpanggap na anak ng may-ari ng La Playa Roja. Ang sabi ni Major, ang report ay may hostage taking doon. Ang sabi ni Jacinto, oo pero na-trace na nila ang number. Pwedeng kasuhan yung prank caller. Ang sabi ni Major, pero may insidente sa San Martin, kidnap or ransom, at galing ito sa La Playa Roja ang mga nakidnap. Ang sabi ni Jacinto, ito ay isolated incident. Sinabihan ni Major si Jacinto na kailangan lang nila siguraduhin na walang anomalyang nangyayari, kaya gusto ni Major na mag-send si Jacinto ng mga team sa La Playa Roja. At ang gusto niya i-assign nito ang pinakamakuhusay ng mga pulis sa kasong ito. At nag-request pa si Major na dapat ilagay nito si Arisa sa team. Nung narinig ni Liam na papatayin si na Olsen, sumugod siya kay Emil upang suntukin ito at natanggal nga ang maskara ni Emil. Papatay na sana ni Emil ang pamilyang Roja dahil nakita nila ang kanyang mukha. Ngunit inalok siya ni Magnus ng malaking pera para sa kanilang kalayaan, kaya hindi tinuloy ni Emil na patayin sila nito. Pero para sa anak ni Emil, hindi sapat ang 200 million sa lahat ng kasalanan sa kanya ni Magnus, kaya kailangan nila humingi ng mas malaki pa. Mga ilang sandali, tumawag si Jacinto kay Emil para ipaalam ang masamang balita na may darating na mga pulis dyan upang mag-imbestiga. Sinisi naman ni Liam ang kanyang sarili kung bakit napahamak ngayon sina Olsen. Sinabihan ni Magnus ang kanyang anak na hindi niya ito kasalanan. Kung nangyari kay Olsen yung sitwasyon niya kanina, yun din ang gagawin ni Olsen. Hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang ina. Sinabihan ni Liam ang kanyang mga magulang na sigurado siya na hindi sila nito bubuhayin. Ang sabi ni Magnus, kaya niya silang kausapin. Sinabihan ni Liam ang kanyang ama ng mga kriminal ang mga ito. Hindi uubra ang kanyang mga pakikiusap, kaya kailangan nila makaisip ng paraan para makatakas sila dito. Habang sina Olsen dinala naman sila sa dalampasigan upang doon sila papatayin. Nagtutulungan naman ang mga bihag ng kalabanin ang mga kidnapper. Ngunit nabigo naman sila nito. At dumating naman si Emil sa banquet hall at pinatay naman niya ang bihag na nakakita sa kanyang mukha. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Roja. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.